po ang ating update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon. Kasi po dito sa ating latest satellite image, ito pong si Bagyong Henry. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility simula pa kagabi ng alas 8 at patuloy pa rin po ito na papalayo sa ating bansa sa layong 960 kilometers west ng Northern Luzon. Wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin itong hanging habagat. Kaya mananatili po na maulap dito sa Palawan, kasama din yung Kalayaan Islands na part ng Palawan. Ibig po sabihin, may tansa pa rin ng mga pagulan na dala ng habagat dito sa binanggit natin na probinsya. Tuloy pa rin po yung epekto ng hanging habagat dito sa Occidental Mindoro, ganun din dito sa Antique, hindi po yung buong Panay Island, at ganun din dito sa Zamboanga, Sulu, at part naman po ng Sulu yung part ng Zamboanga Peninsula, yung Sulu, and then yung Tawi-Tawi at Basilan. Pero, ang difference po nila sa Palawan ay mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Yes, southwest monsoon pa rin o habagat pa rin yung nakaka-apekto sa kanila, pero less na po yung mga kaulapan. Sibling magdulot ng mga pag-ulan. Ganun din yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas at dito sa Caraga Region. Pero ang nakaka-apekto naman po sa atin dito sa mga binanggit na lugar sa eastern section ng ating bansa ay yung easterlies. Ito po yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Dalawa po yung posible nitong maging epekto. Aling sa panahon, di kaya naman ay may mga kaulapan na kumikilos sa kanluran. At isa po sa halimbawa nito, yung nagpaulan. Ito pong may isang frame po na may tumubo ng mga kaulapan dyan na umabot din sa Metro Manila. Ito pong thunderstorm na ito, yung nagpaulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at karatig nitong mga probinsya. Dito po sa ating ilabas na thunderstorm advisory, apekto po ng thunderstorm na ito sa malaking bahagi ng Metro Manila, sama ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Parañaque, Taguig, Makati, Mandaluyong, San Juan, Pasay, Pateros, Marikina, Manila, Quezon City at Pasig. At ganoon din po sa ilang bahagi ng Rizal, Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Nueva Ecija at Tarlac. Mararanasan po natin yan susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero yung mga pagulan dito sa Metro Manila ay posible na tumigil na rin po sa susunod na mga minuto lamang. So gusto rin po natin na banggitin, baka curious po tayo, ano po ba yung Tagalog ng intense o kaya naman ay torrential rains? Kapag po light rains, mahina po yun, moderate, katamtaman, heavy rains naman ay malakas, yung intense rain po ay matinding pagulan, at yung torrential rains naman ay buhos na ulan. Yun po yung Tagalog term niya. So, ano po ba yung magiging lagay ng ating panahon na mababawasan yung mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pagulan? Ang posible lamang throughout Luzon ay yung localized na mga thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Tugigaraw naman ay 26 to 36, at dito sa Legazpi ay 24 to 32. Part pa rin po ng Luzon yung Palawan, pero kukorek lang po natin yung kaninang binanggit natin na buong Luzon. Hindi po buong Luzon, may posibilidad pa rin po na sa Palawan ay manatiling maulap hanggang bukas, pero sa mga susunod na araw ay mawawala na rin naman po yung mga kaulapan dito sa probinsya ng Palawan, and eventually ay makakaranas po tayo ng paghina ng hanging habagat na kung saan ay posible sa weekend ay magiging maaliwalas o maganda po yung magiging lagay ng ating panahon. Buwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 25 to 31. Dito naman sa Visayas at Mindanao, mababa din po yung tsansa ng mga pag-ulan. Buwat ng temperatura dito sa Cebu ay 26 to 32. Sa Davao naman ay 25 to 33, at sa Cagayan de Oro ay 24 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin natin na pag-ingatan yung ating mga kababayan dito sa western coast ng Luzon, dahil yung mga kababayan nating mga isda o seafarers o manlalayag ay posible pa rin na makaranas. Pag lumayo po tayo, pumalaot tayo dito sa West Philippine Sea o mas malayo pa, posibleng maka-encounter tayo na hanggang 2.5 meters taas ng alon. Kaya patuloy pa rin po na mag-ingat, lalo na maliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw, simula weekend, Sabado hanggang sa Lunes, dito po sa Metro Manila, Baguio at Legazpi, mababa rin po ang tsansa ng mga pagulan. At may posibilidad po, no, base sa ating forecast, na magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. Ito po yung kapag
walang mga pag-ulan, kapag in-average natin yung rainfall sa mga stations natin sa western section ng ating bansa at mas mababa ito sa 25 millimeters, pwede po natin itong i-consider o tawagin monsoon break. Base sa ating forecast, mababa po yung mga tansa ng pag-ulan throughout the country. Ganun din dito sa Visayas at sa Mindanao. Pero gusto po natin na banggitin din, kasi dito sa ating latest na tropical cyclone threat potential, darating po ba na bagyo sa susunod na 2 linggo? Yes po, meron. At pinapakita po itong ating TC threat potential, meron pong bagyo. Actually, meron na po dito sa labas ng TCID. Itong TCID, ito po yung extended version ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung PAR na alam natin, pero may extended version po yan na TCAD. Itong advisory domain na nagre-represent doon sa letter A and D, pag nandyan po yung bagyo, ay naglalabas na po tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Ito yung may forecast track na tayo at mababanggit na natin kung saan pupunta o babaybayin ng mga lugar itong ng bagyo. Ano yung lugar na babaybayin ng bagyo? TC Information Domain naman po, wala pa po itong si Tropical Storm Bavi dito sa TCID. Kaya hindi pa po tayo nagbibigay din ng mga detailed na information. Pero gusto na rin po natin na banggitin dahil certain na po tayo, malaki na po yung posibilidad talaga na papasok ito ng TCID bukas. At gusto rin po natin banggitin na itong hindi po mamumuo, itong bagyo na papasok ng TCID ay may potential na pumasok ng TCAD by Monday at pumasok ng PAR by Wednesday kung hindi po magbabago yung kanyang pagkilos at yung ating forecast as of now. And ibig po sabihin nito, ang pinaka-potential base sa ating forecast na maka-apekto ito sa atin ay by Thursday and Friday. Kaya yung mga may lakad po next week ay maging handa po tayo at maging updated sa mga ilalabas na issuance and warning. After nitong magiging si Bagyong Inday pag pumasok ng PAR na may international name na Bavi, may kasunod pa po ba? Yes po, may nakikita tayo pero ang good news pa naman po dito sa kasalukuyan ay mababa lang po. Pero again, may potential. Hopefully ay hindi na po maging ganun kalakas o ganun na maging malaki yung epekto sa ating bansa.